The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph, of the house of David. The virgin's name was Mary. Upon arriving, the angel said to her, "Rejoice, O highly favored daughter. The Lord is with you. Blessed are you among women." She was deeply troubled by his words and wondered what greeting was meant. The angel went on to say to her, "Do not fear, Mary. You have found favor with God. You shall conceive and bear a son, and give him the name Jesus. Great will be his dignity, and he will be called Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of David, his father. He will rule over the house of Jacob forever, and his reign will be without end." Mary said to the angel, "How can this be, since I do not know man?" The angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Hence, the holy offspring to be born will be called Son of God. Know that Elizabeth, your kinswoman, has conceived a son in her old age. She was thought to be sterile, is now in her 6th month. For nothing is impossible with God." Mary said, I am the maidservant of the Lord. Let it be done to me as you say." With that, the angel left her. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang hapon po, mga kapatid. Bago ang lahat, pwede ko pang malaman sino ang pilgrims dito, yung hindi taga dito sa Manawag. Pwede bang pakitaas lang ang kamay? So halos karamihan ay hindi nagbiyahe kayo. Okay. Napicturean nyo na ba yung mahal na birhen? Napicturean nyo na ba? Napicturean nyo na. Siguro yung iba mamaya pahahabol. Maganda kasi yung mahal na birhen, di ba? Kaya natin pinipicturean. Hindi lang dahil maganda yung mahal na birhen, dahil meron tayong pagmamahal sa Kanya. At alam natin na mga bagay na maganda at minamahal natin, gusto natin nagtatago ng larawan. Kaya tayo nagpapapicture. At hindi nyo lang pinicture ng mahal na birhen, natitiyak ko, base sa mga observation, pagkatapos kuhanan ng mahal na birhen, nagpapapicture din kayo kasama ang mahal na birhen. Diba? Iba rin ang dating noon. Hindi lang siya, dinadala nyo pa uwi, kung hindi gusto nating kasama tayo. Para bang gusto natin yung feeling close to the Blessed Mother. Mga kapatid, mahilig tayong magpicture. Pero meron pang mas mga bagay na pwede pa natin picturean. Dagdagan natin yung pagpicture natin. Itong Ebanghelyong binasa natin, ang Annunciation. Tanong ko, napipicture nyo ba? Iba yung tanong, napipicture nyo ba? Ibig sabihin, habang siya'y sinasalaysay, habang siyang kinikwento, nai-imagine mo ba
Nabubuo ba ang larawan sa iyong isipan? Ang mga artist, ang mga pintor sa kasaysayan ay gumawa na ng maraming pagsasalarawan ng, for example, ng Annunciation. Pero maganda rin sa ating sariling mga buhay dahil natitiyak ko, kayo'y deboto ng mahal na ina, deboto din kayo ng rosaryo sapagkat ang kumpletong pangalan ay ang mahal na ina ng Santo Rosario ng Manawag. Ang rosaryo ang kanyang panalangin. Kaya sa bawat misteryo, bawat pagdadasal natin, ito yung hamon mga kapatid. Kaya nyo bang picturean? At kaya nyo bang picturean na kasama kayo sa loob nung kwento, nung salaysay ng kabanata o yugto o misteryo ng bawat ng rosaryo? Kaya ba nating subaybayan ito? Ito yung magandang dalhin sa buhay, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, magandang kuhanan ng mahal na birhen, maganda din kasama tayo. At yun ang dahilan kung bakit sa pagdarasal ng rosaryo, tayo ay pumapasok sa loob ng bawat misteryo upang makita natin para bang kasama tayong naglalakad. Kasama tayong nagpipilgrimage. Si Maria masasabi nating isang pilgrim din. Isang pilgrim na tumahak ng landas, sumunod kay Kristo, hindi humiwalay, anuman ang mangyari, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon sa kaluwalhatian. Kaya nga kung sasama tayo, alam nyo na kung saan tayo pupunta. Alam nyo na kung saan tayo makakarating. Kasama din ang mahal na ina at kasama din ng ating Panginoon sa kanilang kaluwalhatian. Kaya nga't napakaganda sapagkat ang ating binasa ay ang kauna-unahan pa lamang misteryo. The first joyful mysteries. Ang haba pa nung kadugtong. Sanay naman kayo sigurong sumabaybay ng mga teleserye, di ba? Minsan nga naiisip ko, ibig sabihin, the first joyful mystery. Sabihin kaya natin, the first joyful episode. Parang teleserye ang dating. Pero naintindihan nyo. Alam nyo na ito ay sinusubaybayan, sinusundan, hanggang mabuo mo yung kwento. At hindi mo titigilan hanggat hindi mo nakikita kung paano ito nagtapos. Pero, mahabang usapin. Sa ngayon, dito lang naman tayo sa unang misteryo. At makikita ninyo, pag ma-picture nyo to, hindi lang ang imahin, talagang maganda si Maria. Sapagkat siya ay nababalot ng grasya ng Diyos. Bago magmisa, yung mga nakibahagi sa pagdarasal ng Santo Rosario, mga 50 beses ninyong binigkas, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Kung base sa 5 mysteries, 50 times yung inulit yan. Yan ay galing sa binasa natin. Yan ay bahagi ng episode ng Annunciation. At kung hindi nyo napansin, ang nagbigkas ng salita na yan ay ang Arkanghel na si Gabriel. At yan ay mga sa banal na kasulatan, hindi basta-basta pinapadala ang Arkanghel. Kung hindi mahalaga ang misyon at espesyal ang mensahe. Kaya nga ba't kung tayo papasok, pipicturean natin na kasama tayo para rin tayo nakikinig at tumatanggap sapagkat ang dala ng anghel ay isang magandang balita na ang tagapagligtas ay dumating na tayo ay may tagapagligtas sa buhay. Nahalagang malaman at alalahanin na tayo ay mayroong tagapagligtas. Sapagkat yung mga taong nakalibot na sila ay may tagapagligtas, pinabayaan na nila ang kanilang buhay at minsan kanilang winawakasan. Bakit? Wala na kasing pag-asa, wala na akong inaasahang magliligtas sa akin. Hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Binibiyayaan din tayo.
At si Maria ay isang biyaya ng Diyos sa atin. At alam niya kung paano maging biyaya sapagkat siya mismo ay tumanggap ng biyaya ng Diyos. Ang tinanggap niya ay si Jesus. Napupuno ka ng grasya. Bakit? Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Yan mga kapatid, siguro masasabi natin, ang pinaka sa lahat ng mga biyaya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Kaya nga yan hindi binitawan ni Maria. Kahit sa gitna ng pighati, sa gitna ng pagsubok, hindi binitawan ni Maria ang biyayang yan. Hindi niya pinayagang mawala ito. Pwede bang mawala ito sa atin? Pwede. Pag tayo nabuhay sa kasalanan, nawawala ang grasya ng Diyos. Lumalayo tayo. Kaya sa unang tagpo na ito, binati ng anghel si Maria. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. At kung bubuin natin ang kwento, meron pang sinabi, magiging ina ka, Maria. Magkakaroon ka ng anak, siya'y magiging dakila, tatawagin siyang si Jesus, at siya'y magiging anak ng kataas-taasan. At ibibigay ng Panginoon ang trono ng kanyang amang haring si David. At ang kanyang paghahari ay magpasawalang hanggan. Kaya yung salita pa lamang ng anghel, pag ipipicture mo, wow, di ba? Magiging ina ng isang hari, ang kanyang paghahari ay magpasawalang hanggan. Kaya si Maria, mga kapatid, kung tatanungin natin, ang ating bang debosyon kay Maria, ang ating pagpupugay sa Kanya, ang ating pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya, meron bang basihan sa banal na kasulatan? Meron, mga kapatid. Ang unang pang nagpugay sa Kanya ay ang mismong arkanghel na sinugo ng Diyos. At siya'y naging ina nino ng ating Panginoong tagapagligtas. At siya'y ina nino ng isang hari na ang paghahari magpasawalang hanggan. Kaya si Maria, kung tutuusin, ay Queen Mother, isang reynang ina. At alam niyo sa Lumang Testamento, napakalakas ng isang tradisyon, may pangalan nga sila ito, Gabira. Ito yung pangalan tawag sa Queen Mother. Kitang-kita mo yung role ng Queen Mother sa kwento ni Bathsheba at ni Haring Solomon, yung anak ni Haring David. Dahil nung namatay si Haring David, at naging hari si Solomon, ang kanyang ina si Bathsheba ay naging Queen Mother. Malakas ang Queen Mother. Hindi siya nagahari sa kaharian, kung hindi kasama siya ng hari, tiga-counsel, tumutulong, at malakas siya. Kaya nga sa first book of Kings, chapter 2, verse 20, sinabi ni Haring Solomon sa kanyang ina, nung malaman niyang may hihilingin sa ang kanyang ina, ask mother, bigkasin mo, hingin mo, mahal kong ina, and I will not refuse it. Kaya meron tayong dahilang umasa na kapag tayo dumudulog sa ating mahal na ina, sapagkat siya isang Queen Mother, isang taong sa tabi ni Kristong Hari, isang taong malapit sa kanyang puso at hindi siya hiniwalayan at pagpakailanman ay hindi pinayagan ng Diyos na mahiwalay sa kanya. Kaya sa unang kabanata, sa unang misteryo pa lang, mga kapatid, yan na ang nilalaman ng Santo Rosario. At masusubaybayan nyo yan kung hindi nyo bibitawan ang Santo Rosario. Makikita nyo kung paano mag-unfold. Hindi pa natin nakikita ng ganap sa unang misteryo,
kung anong ibig sabihin ng pinagpala sa babaeng lahat. Makikita natin sa bandang dulo yan ng mga misteryo ng rosaryo. Kung kaya nga ba't ganyan natin dabitan ang ating mahal na ina. Hindi lang isang ina, kung hindi isa ring reyna. At siya ay may basihan. Ngayon, pwede nating duktong ang isang tanong. Hindi naman kaya lumalabis? Hindi naman kaya sumusobra na yung ating pagpapahayag ng pagmamahal at debosyon sa ating mahal na ina? Ang sasabihin ko lang mga kapatid, merong indikasyon. Kapag ang iyong debosyon sa mahal na ina ay hindi ka inilapit sa ating Panginoon, ibig sabihin, meron kang namimiss. Sapagkat ang tunay na pagdarasal ng rosaryo, pag ito'y susubaybayan mo, the Blessed Mother always puts Jesus at the center of our lives. Kaya palagi kong sinasabi na ang taong nagdarasal ng rosaryo, hindi mapapahiwalay sa Diyos. Sapagkat yun ang layunin ng Santo Rosario, ilagay si Kristo sa iyong harapan upang iyong masubaybayan, upang iyong masundan, upang hindi ka maligaw ng landas. Yan ang rosaryo, mga kapatid. Kaya nga isang malaking handog ng ating mahal na ina at ng ating inang simbahan ang pagdarasal ng rosaryo. Kaya maganda yung practice, mga kapatid. Picturean nyo ang mahal na ina, pero huwag sana dyan magtapos. Picturean nyo ang bawat misteryo. Isa isip, isa larawan, isa puso. At tulad ng pagpapicture natin, nakasama tayo, pumasok tayo sa loob ng misteryo, maglakbay kasama ni Maria at ng ating Panginoong Jesus. Minsan, narinig ko ang isang kwento ng isang mag-asawang protestante. Ang tawag natin sa kanila minsan ay our separated brothers and sisters. Nagbiyahe sila sa Europa at nung minsan ay naisip nilang bumisita sa isang simbahan, naghahanap sila ng simbahan. Ang nakita lamang nila ay isang katolikong simbahan. At ang sabi nila, pwede naman sigurong pumasok dito sa katolikong simbahan. Magdarasal lang naman tayo, total. Pareho naman tayong kumikilala kay Jesus. Kaya pumasok yung mag-asawa sa loob ng simbahan. Wala namang misa, kaya halos walang tao, tahimik. Kaya nagdasal yung mag-asawa, doon lang sila sa bandang likuran. Maya-mayang konti, sa gitna ng katahimikan, ay may narinig silang parang humihikbi, umiiyak. Parang umiiyak. Hinahanap nila ngayon kung saan kaya nanggagaling yun. At sa kanilang paghahanap, nakita nila ang isang babaeng nakaluhod sa harapan ng estatwa ng mahal na ina. Nakaluhod, lumuluha sa harapan ng estatwa ng mahal na ina. Ang sabi nung lalaki sa kanyang asawa, ito yung namimiss natin nung tayo ay humiwalay sa mga Katoliko. Ito yung namimiss natin, na walan tayo ng ina na pwede nating takbuhan at iyakan. Mapalad tayo, mga kapatid. Alam ko, marami sa atin, pag pumaparito, meron tayong gustong dalhin sa mahal na ina. Meron tayong gustong iiyak. Meron tayong gustong dalhin, idalangin, ibulong. Maswerte tayo. Meron tayong mahal na ina na nagmamahal, nagkakalinga, at tinitiyak na lagi tayong malapit sa kanyang anak na si Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Do not forget us. Keep us under your care and protection, O Blessed Mother.
our Queen.